I don't want to say this, but I think the remedy here is this is an impeachable offense. This is a gross violation of the Constitution. Isa umanong tahasang paglabag sa saligang batas ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paglipat ng nasa 125 million pesos na pondo sa Office of the Vice President o OVP noong nakaraang taon. Ito ay ginamit bilang confidential fund ng OVP na mabilis ding naubos sa loob lamang ng 19 na araw. Ayon kay Professor Antonio Contreras, nakasaad sa Article 6, Section 25, Paragraph 5 ng Konstitusyon na bawal ang paglipat ng appropriations o nakalaang pondo liban na lamang kung ito ay augmentation o para dagdagan ang budget ng isang umiiral na item sa ilalim ng General Appropriations Law mula sa savings ng ahensya. Paliwanag ni Contreras, ang 125 million pesos bilang confidential fund ay wala sa General Appropriations Act o walang batas na nagpapahintulot nito sa pamamagitan ng Kongreso. Bagamat sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may contingency provision sa 2022 GAA na pinagbatayan ng Pangulo, hindi naman umano pasok dito ang confidential fund dahil walang ganito ang OVP. Nang nangyari ngayon, ang presidente lumipat ng pera na gagamitin confidential fund ni OVP na walang act of Congress kasi yung batas na naglikha ng contingency fund nagsabi na pwedeng ilipat ng presidente. Yun ang kiniklaim ni Bersamin. Yung hindi mismo ang Congress na nag-appropriate. Dagdag pa ni Contreras, impeachable offense ang ginawa ng presidente at may pananagutan din ang pangalawang Pangulo. Meron ding pagkakamali kasi technical Tinanggap malversation. Tinanggap niya. Tinanggap mo. Diba tinanggap mo? Tinanggap mo yun nga tayo. Pag ikaw ay bumili ng nakaw na gamit, pwede ka rin isama sa kaso. Hindi ba? Ngunit naniniwala din naman si Contreras na batay sa kasalukuyang komposisyon ng Kongreso na kontrolado ng mga kaalyado ng Pangulo, malabong umusad ang isang impeachable complaint laban sa dalawang mataas na opisyal ng pamahalaan. Hindi porket hindi mangyayari yun, hindi na natin kailangang pag-usapan. Para naman sa akin, pag-usapan natin para alam ng mga tao na this is just, it's possible. Sabi ko nga sa inyo, suntok sa buwan yan. Hindi mangyayari yan. Tingnan na lang umano ng Commission on Audit o COA at may kapangyarihan naman silang i-disallow o hindi payagan ang ganitong sistema. Pakiusap na lang ni Contreras sa mga mambabatas o Kongreso na ayusin ang pag-allocate o pamamahagi ng pondo. Wala naman tayong remedy kasi hindi mo naman pwedeng sampahan ng kaso sa ombudsman ng presidente at ang vice president. Hindi naman pwede. Impeachment lang at we know that impeachment is a political process. Dismayado din ito kung bakit kinaltasan ang pondo ang health sector at ang Information and Technology Department gayong binanggit ng Pangulo sa nakaraang State of the Nation address nito na gusto niyang mapalakas ang naturang mga departamento. Ang nangyari ay naglaan ng kalahating bilyong pisong pondo para sa Office of the Vice President. Sinabi pa ni Contreras na mismong ang Vice Presidente ang nagsabi na hindi nila kailangan ang confidential fund kaya maigi na mailagay na lamang ito sa talagang may pangangailangan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.